So ito po, kasabay ng mainit na Blue Ribbon hearing kanina kung saan yung mga diskaya ay kumanta doon po sa mga binigyan daw nila ng suhol o kickback, ay nagkakaroon po ng paggalaw, okay, sa leadership ng Senado. Okay? Nung una, akala ko sa Kongreso, yun yung matunog, magkakaroon daw ng bagong speaker. Pero baka mauna pa yung Senado. Okay? At ang huling bilang, according kay Senador Amy, ay 15. May 15 na daw na boto si Tito Sen. So panoorin natin yung sinabi ni Senator Amy. May bagong SP na rin po ba? Ang balita ko, nakaka-15 na daw na pirma, pero kami hindi pinapag-usap. Wala akong kaalam-alam na mabalitaan ko lang kanina na nagpirmahan daw. Pero wala namang binigay sa akin, nagtitignan, wala namang kumausap, wala namang nagkukulitse. Parang nalito nga kami ni Nabato, nalito rin kami ni Nabongo. Ano ba nangyayari pa ni Senator Robin na patakbo yata kay SP Cheese? Nagkakalituhan bakit yung Duterte Black na out kami? Sino daw po mapalit na SP? Ang balita si dating SP Soto at marami na raw nasungkit, nasa 15 na daw ang pirma. Thank you po. Thank you. Yun ang si Senator Amy tuloy-tuloy diretso eh. What does this mean, okay? 15. So bilangin natin kung sino yung mga hindi nakasama dun sa posibleng hindi nakasama dun sa 15 eh. So aalisin mo kaagad yung mga Duterte, okay? Yung mga Duterte Black. So si Bongo, si Bato, si Padilla, Senador Amy. So 4 'yon. O tapos tatanggalin mo din of course si Escudero, 5. O pang-6, iaalisin mo din si Villanueva na maaring nasasangkot din o yung pangalan ay nadadrag din dito sa issue ng flood control, okay? So 6 'yon. Tapos 7, 8, so 15. Tapos kung 8 sila, baka yung 2 Villar ang hindi sinama. So ako medyo binibilang ko kung sino yung mga posibleng sinama dito o hindi. So ibig sabihin, kung yun ang bilang, kung yun yung 8 na magiging bagong minority, okay, ang nasungkit ng kampo ni Tito Sen, kung sakaling totoo to, syempre silang 5 minority, yun kaagad ang magiging leaders. Okay, sila yung makukuha ng mga top positions. Malamang yung Blue Ribbon mapunta kay Ping Lacson. Si Senator Risa nasa majority na, makukuha niya yung mga magagandang position din, pwesto din. Maalis na yung foreign relations kay Senador Amy. So 5 sila, makukuha nila si Aquino Pangilinan. Malamang mare-retain nila yung kanilang education at agriculture na committee. Okay? Tapos nakuha nila yung 2 Tulfo. So maingay din na makukuha nila yung 2 Tulfo. Baka nakuha nila yung 2 Ejercito Estrada. So 11 yun. Tapos yung Gatchalian, baka nakuha nila. Tapos yung Lapid, si Senator Lapid naman, go with the flow. Tapos yung 2 Cayetano. Okay, yun ang mabigat dun eh. Yung 2 Cayetano, of course, mabigat sa bilang. And maaring ito ay may basbas ng Pangulo. Okay, para yung mga iba ay lumipat na. Kasi nung simula pa lang naman, matunog na may bilang. May kayang mag-challenge ni Tito Sen eh. Kulang lang ng ilang bilang. Siguro itong flood control na issue ang naging parang huling huling rason kung bakit nag-tilt yung power, nawalan ng power si SP Cheese at napunta dito kay Tito Sen. So of course, ito po ay usap-usapan pa lamang, wala pang final hanggat walang nilalabas o sinasabi. Pero si Senador Amy ang nagsasalita, di ba? For a senator to say that, so malamang may paggalaw. So will this hold? Will this be enough to make Tito Sen the next Senate President uli? So in time para po sa bagong budget, bagong BICAM. Alam naman natin si Tito Sen, he stood by Senador Ping Lacson dito sa pagtutol sa corruption sa DPWH, di ba? Yung paglaban dyan, and talagang sinusulong yung sa good governance at sa maayos na budget. So yun ang mga
nakikita nating rason kung bakit naisulong itong si Tito Sen pagdating dyan. And anong epekto nito? Siyempre, mawawala ng hold, ng control yung mga Duterte block sa Senado. Hindi nila magagamit yung kanilang mga committee para sa mga action that would defend the Dutertes, that could yung question yung sa ICC, tapos yung sa kay VP Sara, sa impeachment. So yun nawalan ng power bigla yung Duterte block dito po sa Senado, at mukhang dun papunta. Sila po ay magiging minorya dahil sila naman talaga yung main na opposition party dito sa bansa simula nung nagkalas yung unity team. So ganun po ang mangyayari. Ganun ang mangyayari talaga kung matuloy itong issue. So abangan po natin kung anong sasabihin nila Senator Cheese. So mangaga natapos nung siguro rason din yun. Sinabay nila kung kailan blue ribbon, kung kailan mainit, kung kailan umamin yung mga diskaya. Biglang ganyan po yung nangyari, biglang lapag ng ganyan, hato ng ganyan. So si Villanueva, hindi ko sure kung sa majority o sa minority, o sino pa ba isang, hindi ko na. Pero anyway, yun po ang ongoing na nangyayari po ngayon na issue. So abangan po natin. And of course, si Tito Sen, pag Senate presidency, ang sinusulong niya na ako sinusulong ko din yung mapalower yung edad ng pagtakbo sa presidency to 35, maibaba to 35. So kung maging Senate President si Tito Sen, makakatulong definitely dun sa hangarin natin na yon. Ako talagang gusto ko i-pursue yun, at iniisip ko nga kung ano yung mga next steps natin kung paano tayo makakatulong doon. So abangan po natin. And umiinit pa, mamaya mag-live tayo, pag-usapan natin yung sa flood control, lahat ng mga lumabas dun sa hearing, kasi mabigat talaga, pati yung mga sagot ng mga congressman tungkol po sa mga issue na to. So abangan po natin. See you po sa next video. Bye bye guys. So ang latest update habang nire-record natin yung video na to, in-interview si Tito Sen, and mukhang kinumpirma nga niya, 15 votes. We will have a new Senate President. So kumbaga bagong development na naman ito, at napaka-exciting. So abangan natin.